Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita, ay tayo makikikuha muna tayo ng update mula sa Toll Regulatory Board dahil alam naman natin na holiday rush pa rin, no? Dahil alam naman natin din, no, na 3 araw na lamang ay magpapasko na. At upang makakuha tayo ng mga balita, no, patungkol sa, lalo na sa ating mga tollways, ay makakasama natin ngayon ang spokesperson ng Toll Regulatory Board, walang iba kundi si Sir Julius Corpus. Sir Julius, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Ma'am Steph, magandang hapon po at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay sa inyong programa dito sa Radyo Pilipinas. Isang magandang hapon po sa kanilang lahat. Maraming salamat po Sir Julius sa pagsama niyo po dito sa programa. Una ko pong katanungan sa inyo, syempre, atin pong inaasahan ang pagtaas po, no, ng volume ng trapiko, parehas po sa NLEX at sa SLEX ngayong holiday season. Sa ngayon po, no, Sir Julius, ay at this point ay kailan nyo po inaasahan na pinakamataas po, no, yung volume ng mga sasakyan sa atin po mga tollways at ano pong oras, no, dapat umibas, no, bumiyahe ang ating mga motorista? Ma'am Steph, tama po kayo, no? Inantabayanan na natin yung bugso ng traffic na posibleng mangyari sa ating mga expressways. Kaya nga po kami binigyan ng kautusan, direktiba ng aming mother agency DOTR na ilatag yung aming Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 at ito po ay nagsimula noong December 20 at magtatapos sa January 4. Yan, kautusan po yan ng aming butihing kalihim na si Secretary Giovanni Lopez. Noong pong Sabado, naranasan na po natin ang isang malaking bugso ng traffic na nagsiluwas outside of Metro Manila at meron din pong bugso na paputungo rin naman ng Metro Manila nung araw na yon. Nagsimula po yan, Ma'am Steph, noong after lunch of Saturday at inabot pa nga po ng almost 9 o'clock ng gabi yung dami ng mga sasakyan na nagsilakbay sa ating mga expressways noong araw ng Sabado. So iyan po ang unang bugso na ating inaasahan at ito naman pong parating na araw na kasi ang last day working day is tomorrow, Ma'am Steph, ano? So we are also expecting a possible search again po ng motorista natin bukas ng hapon hanggang gabi upang ay pagdiwang naman ang kapaskuhan sa kanilang mahal sa buhay sa labas ng Metro Manila. Pabalik naman po, inaasahan namin na kasi holiday po yung 29 yata at saka 2, no? Yes po. So long ano po 'yon, long holidays, gaya ng sinabi nating mahal na Pangulo upang makasama naman ng ating mga kababayan ang kanilang mahal sa buhay ay binigyan ng long holiday. So ang inaasahan nating pagbalik sa Metro Manila would be
January 3, Saturday hanggang January 4 of Sunday po. Yan po ay naasahan nating posibleng malaking bugso na naman ng traffic towards Metro Manila naman, ma'am. Ng TRB, sapat na po ba no, yung inyong mga paghahanda sa ganitong pagdagsa ng mga sasakyan? Ma'am Steph, alam niyo naman po na kada may peak travel season, gaya ng Undas, gaya ng Mahal na Araw, gaya ng Kapaskuhan, lagi naman po tayong naglalatag at naghahanda sa ating offline biyaheng ayos. At natututo po tayo, pati na rin ng mga toll operators, how to improve yung ating paghahanda bawat may peak travel season. Ito pong paghahanda natin ngayon ay base na rin sa dating ating mga experiences in the past peak travel season at nagdadagdag pa po tayo ng panibagong mga adjustments para maging suitable naman po for the times na pangangailangan ng motorista. Mm. At kung hindi po ako nagkakamali ay lahat po, no, tama po ba lahat ng toll lanes ay bubuksan para mapabilis po ang daloy ng trapiko? Pero kahit po na may ganito na pong measures, may mga dagdag pa po bang hakbang para maiwasan yung mahabang pila, lalong-lalo na sa mga bottleneck toll plazas po? Tama po, Ma'am Steph, no? In fact, other than just full deployment, meron pa tayong augmentation force ang tinatawag sa ating mga toll plazas. Meron tayong mga ambulant tellers, may ambulant booths na dinadagdag in critical toll plazas po na sa ating mga expressways. Yan po ay para matugunan ng maayos ang pangangailangan ng ating motorista, lalo na dun sa panahon na inaasahan natin na magdadagsaan sa paggamit ng expressways. At nabanggit nyo na rin po, no, yung deployment para naman po sinisiguro ng TRB na mabilis po ang koordinasyon nitong mga naka-deploy sakali man magkaroon, no, wag naman po sana ng biglaang insidente sa ating mga expressway. Yes po, tama po kayo, Ma'am Steph. And in fact, ang isa po sa mga ginagawa ng ating mga toll operators ay they are pre-positioning itong mga tao natin, no? Yung mga security patrols, yung ating mga tow trucks, mga ambulances, yung mga fire trucks and other emergency and incident response teams. Nang sa ganon ay matugunan po agaran ang any distress motorist o kaya yung mga insidente o mga road crashes na nangyayari sa ating mga expressways. At syempre po, no, may mga technicians din po tayo na nakaantabay sakaling magkaaberya naman sa toll systems at equipment. Ano po ba, no, ang karaniwang technical na problema na lumalabas tuwing peak season na ganito, at paano po ito agad na tinutugunan ng TRB? Tama po, Ma'am Steph. Ang sawang paraan ng sa ganoon ito kasi alam niyo naman na mga electronics etc. mga equipments natin ay kung minsan nagkaka-aberya rin, nasisira o nagkakaroon ng malfunctioning, kaya may mga naka-standby tayong technicians. Ang paraan yan na kung sakasakali na may mag-malfunction bigla, may taong mag-aayos ng malfunctioning equipment o magre-replace ng malfunctioning equipment. At ang magandang paraan para maiwasan yung malfunctioning equipment, lalo na sa panahon ng peak travel, ay regular maintenance of these equipments and systems. At kung regularly maintained sila, ay mas madalang pong mangyari yung sabihin na nating aberya. At Sir Julius, no, eto naman po, no, syempre mga naka-standby din yung mga tinatawag na counterflow scheme at iba pang traffic management measures kapag may mga matindi pong congestion, tama po ba? Ano po ba yung mga kondisyon para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig bago ipatupad ang counterflow, at paano po nyo ito ipinaalam agad sa ating mga motorista? Opo. Ang counterflow scheme po is one way to decongest a very heavily congested roadway in one direction. Ginagamit po natin yung isang
isa o dalawang lanes ng kabilang direction, but it must be done in a good way, otherwise magiging dangerous dun sa nagka-counterflow. Ang mga condition po niyan are the following. Number one, they are guided, no, itong mga nagka-counterflow by our own patrols and security na before they even go to the counterflow lane. Tapos meron pong delineation ng ano yan, yung mga marker delineation, nang sa ganon ay alam din ng kabilang lane na may pang counterflow lane na ginagamit para hindi sila magkasalbungan at magkabungguhan. Pangatlo, kailangan hindi naman kabigatan yung traffic na parating sa kabilang lane nang sa ganon ay hindi rin maghaba naman yung traffic doon sa ginamit na counterflow lane. Those are primarily the conditions, Ma'am Steph, to make sure na efficient and safe ang lanes. At eto naman po, no, meron po bang, matanong ko lang po, no, meron po bang mga sinuspindi po na construction works na posible po makaapekto sa daloy ng trapiko, lalo ng holiday rush? At paano po tinitiyak ng TRB na ang mga proyektong pinapayagan naman na magpatuloy ay hindi naman po makadagdag sa pagsigip naman po ng mga kalsada? Yes, ma'am. Oo, yan po pinupuntahan mismo ng aming mga road safety teams na ating pinapakalat sa ating mga expressways, lalo na sa ganitong kapanahunan. Alam naman po natin na may mga kinukumpuni, expansion, repair works na ginagawa sa ating mga expressways. Subalit pagka po ganitong kapanahunan ng peak travel season, kailangan ho yung mga works that impede the free flow of traffic and endanger. Ayun, mukhang naputol po ang ating communication. We'll try to call again Sir Julius, no, dahil mahalaga po ang mga paalala po, no, na ihatid po sa atin ng TRB, no, regarding ayun, Sir Hello, Julius, ayun naputol po. po, sorry. Ayun, it's all right po. Go ahead po. Anyway, to continue, yun nga po na yung mga works na that impede the free flow and efficient flow and safe passage ng motorista during peak travel season ay kailangan mo nang ihinto nang sa ganun ay na mas mabilis at mas ligtas ang ating mga motorista. Yun naman pong mga trabaho na hindi naman po nakakasagabal ay kung pwede, hayaan naman natin silang ipagpatuloy yung mga yon, sapagkat kailangan din po natin na mas mabilis matapos itong mga trabahong ito dahil ito po'y magiging beneficial din naman sa ating mga motorista pagka ito'y natapos na. Eto naman po, no, kasi syempre nagpapaalala po tayo muli dun sa tinatawag, no, na blow bagets, no, bilang paghahanda ng mga motorista ngayong holiday rush. Sa inyong obserbasyon po, gaano kahalaga, no, na matiyak na maayos ang kondisyon ng mga sasakyan para sa ganitong mga panahon na may holiday rush? Napakahalaga po na nasa kondisyon ang sasakyan gagamitin ng ating mga motorista sa paglalakbay nila sa expressways po natin. Alam naman natin na high-speed roadway ang mga yan at pagka kayo'y nagkaroon ng insidente dyan ay malamang medyo hindi ho kagandahan ang magiging resulta. So your life depends on the quality and condition of the vehicle na ginagamit po ninyo. So, huwag niyo pong kalimutan bago nyo man lang kayo lumabas ng inyong pamamahay. I-check nyo naman po, alam nyo naman yung blow bagets, no? Yung battery, light oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, tapos yung huling-huli po nun, Ma'am Steph, is S. S means self. Ibig sabihin, yung magmamaneho mismo, sana na nasa kondisyon din po ang kanyang kaisipan at pangangatawan nang sa ganon ay hindi naman po siya antok-antok o lasing-lasing habang nagmamaneho, sapagkat baka ho kung saan pa niya kayo madala nitong inyong wala sa kondisyon na nagmamaneho.
At ito na lamang po, no, Sir Julius, bago ko po kayo pakawalan, ano naman po ang pangunahing mensahe ng TRB sa mga motorista upang maging ligtas, maayos at stress-free ang kanilang mga biyahe, lalong-lalo na ngayong holiday season? Opo, ulitin namin po, no? Paki-check niyo lang pong mabuti yung blow bagets. Pangalawa, doon sa mga naka-RFID, nasa na naman po sapat na ang load ninyo bago kayo pumasok ng expressway. Nang sa ganoon, mas mabilis po ang transaksyon natin at hindi tayo magiging sagabal sa mabilis na transaksyon sa ating toll plazas. Pangatlo, sana naman po dagdagan ninyo ang inyong pasensya kung na-traffic kayo. Nang sa ganoon, ay makaiwas tayo sa road race or mga road crashes na hindi natin gustong mangyari. At please, bigyan na pong let us observe road courtesy. Respetuhin natin ang isa't isa. Lahat naman po tayo gustong makarating ng mahusay at matiwasay sa ating mga patutunguhan. And with that po, Sir Julius, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo, and happy holidays din po. Happy holidays po, Ma'am Steph, sa lahat ng ating kasamaan sa Radyo Pilipinas at sa ating mga motoristang gumagamit ng expressways. Maligayang Pasko at isang pinagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Ayun, maraming salamat po ulit, Sir Julius. Ayan, at atin po nakasama si Sir Julius Corpus, ang spokesperson po ng Toll Regulatory Board. Ayan, para sa mga paalala po, no, sa ating mga biyahero ngayong holiday rush. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, palasyo, nanindigang wala silang balak na gumamit ng reenacted budget sa 2026 sa kabila ng paglalatag ng safeguards sakali mang magkaroon ng budget delay. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nanindigan ng Malacanang na hindi papayag ang administrasyon na reenacted budget ang gamitin ng gobyerno sa 2026. Pahayag ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng safeguards na binanggit ni Senate President Tito Soto na maaaring i-apply sakaling magkaroon ng delay sa 2026 proposed budget at gumamit muna ng reenacted kahit sandali. Maganda ang punto ng Senate President ayon kay Castro, subalit sa ngayon ay nakatuon ang Pangulo sa masusing pagrepaso ng panukalang budget upang matiyak na ito ay malinis, makatao at tumutugon sa pangangailangan ng bayan. Gate ni Castro na hanggat may nalalabing panahon bago matapos ang taon, patuloy na re-reposuhin ng Pangulo ang nilalaman ng 2026 General Appropriations Bill. Handa rin na ni Castro ang Pangulo na i-veto ang ilang mga probisyon kung nakikita ng Presidente na mayroon talagang dapat na i-veto. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ang sektor ng edukasyon ang tatanggap ng pinakamalaking budget mula sa 2026 na pambansang pondo. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, nasa 1.38 trilyong piso ang inilaan ng Bicameral Conference Committee para sa edukasyon o katumbas ng 4.5% ng gross domestic product ng bansa. Ito aniya ay may malinaw na pagtutok sa learning recovery, mas maayos na mga silid-aralan at mas matibay na suporta para sa mga guro. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag makaraang lumabas ang 2024 Southeast Asia Primary Learning Metrics kung saan nakitang nahuhuli ang Grade 5 Filipino learners sa Southeast Asian peers pagdating sa pagbabasa. Lumalabas sa pag-aaral na 27% ng Grade 5 learners ay may mababang reading proficiency at ang textbook availability ay nakaugnay sa higher learning outcomes. Samantala, sinabi ni Gatchalian na 52% ng Grade 5 learners ay may isang reading textbook habang 42% ang naghahati sa reading textbook kasama ang isa pang estudyante. Nasa 13% lang din aniya ang nakaabot sa minimum proficiency at 14% ang may high reading proficiency. Kung
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Senador Sherwin Gatchalian tiniyak na nakalatag ng maayos ang mga infrastructure project sa 2026 budget bill. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Ginagarantiya ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian na malinis ng nakalatag sa 2026 national budget ang mga infrastructure projects na gagawin ng pamahalaan. Ayon kay Gatchalian, tiniyak nilang lahat ng infra projects sa 2026 budget ay may kompletong coordinates, station numbers at local government resolutions kung saan alam ng mga LGUs na mayroong proyektong ipapatayo sa kanilang lugar. Inamin pa ng senador na ito ang dahilan kaya tumagal ang pag-aproba ng BICAM sa budget dahil kinailangan pang matiyak na tama at walang lulusot na ghost project sa pambansang pondo. Dinagdag din ng senador na lahat ng nakitang red flag sa DPWH budget ay nilinis na ng Kongreso. Sa BICAM, matatandaang sa inaprobahang bersyon ng BICAM ng 2026 budget bill, nasa 529.6 billion pesos na lang ang alokasyon sa DPWH. Yan ay mula sa 881 billion pesos na orihinal na pinanukala ng ehekutibo sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tuloy ang pag-alis sa guarantee letters suportado ng isang mambabatas. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Pabor si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa panukalang tuluyan ang alisin ng paggamit ng Guarantee Letter o GL sa pag-avail ng serbisyo medikal sa mga ospital. Ayon kay Garbin, mas mainam na idiretso na lamang ang pondos ng gobyerno sa pampublikong ospital upang makapagpagamot at makapagpaopera ang mga pasyenteng nangangailangan na hindi dumadaan sa proseso ng paghingi ng Guarantee Letter. Para naman sa mga pasyenteng hindi kaya magbayad sa mga pribadong ospital o klinika na mas madaling ma-access, iminungkahi niya ang paglikha ng voucher system sa ilalim ng Department of Health na maaari umanong gamitin bilang cash equivalent. Ang nasabing voucher system ay hindi dadaan sa opisina ng sinumang politiko, senador, kongresista o lokal na pamahalaan. Anya, karapatan ng mga nagbabayad ng buwis at miyembro ng PhilHealth na makatanggap ng serbisyong pangkalusugan na sinusuportahan ng Estado, mapapubliko man o pribadong pasilidad ang kanilang puntahan. Mungkahi pa ng mababatas na ibatay ng DOH sa umiiral na voucher system ng DepEd at gumawa ng angkop na pagbabago upang mas mapabuti ang sarili nitong bersyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Maharlika Investment Corporation hinihikayat na mag-invest sa sektor ng enerhiya, ayon yan sa Department of Finance o DOF. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Iminungkahi ni Finance Secretary Federico na bigyang prioridad ng Maharlika Investment Corporation o MIC ang sektor ng enerhiya upang mapababa ang singil sa kuryente at mapasigla ang paglago ng industriya. Ayon kay Go, bagamat hindi direktang lumilikha ng maraming trabaho ang sektor, isa ito sa kritikal na bahagi ng mga industriyang nagbibigay ng hanap buhay. Anya, ang paglalagak ng pondo sa energy sector ay maaring magpababa ng gastos sa kuryente sa pamamagitan ng pagdaragdag ng supply at pagtiyak na ito ay predictable, consistent at stable. Paliwanag niya na sa pagbaba ng gastos sa kuryente, mas maraming mamuhunan ang maaakit sa manufacturing, logistics at agricultural processing. Dagdag pa niya, dapat isalang-alang ng Maharlika ang magiging epekto ng pamumuhunan nito sa lokal na empleyo at sa paglago ng gross domestic product. Target ng Maharlika ang 1.8 billion na gross income mula sa 34.9 billion na kapital na naipuhunan ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, patuloy na pangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang pagsisikap ng Administrasyong Marcos na ipalaganap ang pamumuhunan sa kabila ng nalalapit na pagbuwag sa kanyang dating tanggapan na Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o OSAPIA. Si Go na dating Special Presidential Assistant on Economic Affairs ang pumalit kay Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance kasunod ng pagkakatalaga kay Recto bilang Executive Secretary. Ayon kay Go, patuloy siyang tutulong sa pag-coordinate at pagsuporta sa investment promotion activities ng pamahalaan. Mahalaga niya ang patuloy na pagsusulong ng pamahalaan sa pamumuhunan para makalikha ng mga trabaho. Samantala, sinabi pa ni Go na ang 10 tauhan mula sa OSAPIA ay ililipat sa Office of the President sa ilalim ni Undersecretary for Economic Affairs Erwin Santa Ana para ipagpatuloy ang pagsuporta sa investment-related initiatives. Ang Department of Trade and Industry o DTI naman ang mangunguna pagdating sa trade negotiations. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mas maayos na Department of Public Works and Highways o DPWH ipinangako ni Secretary Vince Dizon para sa taong 2026. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways ang mabilis, dekalidad at tamang presyong pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura sa 2026. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matibay at maayos ang mga pampublikong istruktura nang hindi nasasayang ang pondo ng bayan. Ayon sa DPWH, gagawing modelo ang mga matagumpay na post-disaster projects tulad ng 60-day construction ng Pigatan Detour Bridge sa Cagayan, pagkukumpuni ng Cebu Provincial Hospital sa Bogo City, rehabilitasyon ng mga paaralan sa Masbate at pagsasaayos ng gumuhong bahagi ng Bukidnon Davao Road na target matapos sa January 6. Bahagi rin ng mga proyektong tinutukoy ang patuloy na pagpapatibay ng San Juanico Bridge sa Tacloban City na bukas na ngayon sa heavy vehicles. Binigyan din ng DPWH na magiging prioridad sa mga susunod na taon ang mabilis, maayos at dekalidad na infrastruktura para sa pakinabangan ng publiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Fire Protection o BFP naka-code red na simula bukas. Ang kabang-ulat ihati naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Isa sa ilalim na sa full alert status ang Bureau of Fire Protection simula bukas, December 23, kaugnay ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Sa ilalim ng full alert, magkakaroon ng nationwide deployment ng mga tauhan ng BFP para sa agarang pagtugon sa mga insidente ng sunog at iba pang emergency para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Mananatiling 24 oras din na handa ang mga personnel para sa tuloy-tuloy na monitoring at mabilis na pagresponde. Mas paiigting din ng BFP ang Fire Safety Enforcement Public Information Campaign at iba pang paghahanda para maiwasan mga incident may kinalaman sa paputok at fireworks ngayong holiday season. Matatandaang noong December 1 ay inilusad na ng BFP ang Oplan Paalala Iwas Paputok bilang bahagi ng kanilang preventive measures. Tatagal naman ang full alert status sa BFP hanggang sa Enero 2 ng 2026. Mula sa BFP para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Bantok 6 nagpaalala sa ligtas na selebrasyon ng Bagong Taon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal. Nagpaalala ang Bantok 6 sa publiko na mag-ingat sa pagbili ng plastic na turotot ngayong papalapit na ang Bagong Taon dahil sa kemikal na taglay nito gaya ng lead at mercury. Anila maaring ligtas na paraan ang paggamit ng turotot sa pagdiriwang ng Bagong Taon, ngunit kailangan pa rin maging mapanuri sa pagbili ng mga ito. Ayon sa kanilang social media post, sa pinakahuling paglilibot ng grupong Bantok 6,
Nakitaan ng delikadong kemikal ang mga binibentang plastic na turotot sa Baclaran, Pasay, Divisoria at Maynila. Bukod dito, wala ring wastong label ang mga produkto na kinakailangan base sa Republic Act No. 10620 o Toy and Game Safety Labeling Act of 2013. Dagdag pa rito, hinihikayat din ng grupo na gawing toxic-free at waste-free ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy pang pinaigting ng Department of Agriculture o DA ang pag-iikot sa mga pamilihan para matiyak ang tamang presyo ng mga produktong agrikultural. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagpapatuloy din ang pag-i-issue nila ng show cause order sa mga retailer na hindi nagbebenta ng produkto sa ipinataw na Maximum Suggested Retail Price o MSRP. Aminado naman ng DA na may iilan pa rin na hindi sumusunod sa MSRP sa mga karneng baboy. Bagamat marami tayong nakikita na tumutupad doon sa itinakdang MSRP, meron pa rin tayong nakikita na lumalampas kagaya dito sa pork belly. Supposedly nasa 370 pesos siya. May nakikita tayo hanggang 400 pesos. Bagamat hindi kataasan doon sa tinakda ng MSRP, nakikita pa rin natin yung ganito. At least hindi kagaya naman nakalipas sa taon na talagang umaabot hanggang 500. Doon sa mga area, lalo na pag nakikita natin na pagparating yung Kapaskuhan, talagang doon nila sinasagad dahil alam nila yung mga tao maraming pambili kaya naabuso pag minsan. Si DA Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, palalawigin pa ng Department of Agriculture o DA hanggang December 2026 ang ban sa pag-aangkat ng asukal. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, lampas pa ito sa simula ng susunod na cropping season at gagawin ang importation ban para mapangalagaan ang mga lokal na producer. Una nang tinukoy ng kagawaran ang malakas na output sa domestic raw sugar. Positibo naman ang DA sa mas malaking produksyon ng sugar farmers sa susunod na anihan. Nakikita rin po ng SRA yung patuloy po na paglawak ng expansion ng planted areas from 380,000 to 409,000 ngayong taon. At patuloy po itong tumataas at dahil na rin po sa mga patuloy na mga activities at interventions po both ng SRA at ng DA, lalo na po yung sa tulong sa ating mga magsasaka ng tubo, naasahan po talaga natin yung mas mataas na harvest po sa mga susunod na anihan. CDA Assistant Secretary Arnel de Mesa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ikinalugod naman ng Department of National Defense o DND ang inaprubahang panukala sa United States Senate na magkakaloob sa Pilipinas ng military aid na nagkakahalaga ng $2.5 bilyong. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong na makatutulong ang mahigit $2 bilyong na tulong mula sa Estados Unidos upang palakasin ang kakayahan ng armed forces na harapin ang anumang banta sa soberanya. Ibinahagi rin ni ASEC Andolong na mahalaga para sa Philippine military ang interoperability at matutunan ang advanced military technology para mapabuti ang military deterrence. Pangunahin namang pagtutuunan ng Defense Department sa inaasahang funding ang depensa sa karagatan at himpapawid at maging ang intelligence surveillance, reconnaissance at cyber defense capabilities. It's important that we focus on our coastal defense, our ability to monitor and guard our skies and our exclusive economic zone. This will also involve, of course,
new emerging and disruptive technologies that are available now. And of course, our intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities. And more importantly, our cyber defense capabilities. We're now moving into the digital realm. We're getting there, so this will be very important for us. And Department of National Defense spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong. Matatandaan na pasado na sa US Senate ang Philippine Enhanced Resilience Act na isang bipartisan bill na layong suportahan ang defense modernization ng Pilipinas upang pangalagaan ang soberanya at teritoryo ng bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ng Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 1,500 pamilya sa lalawigan ng Isabela sunod-sunod na nagtapos sa 4-piece program ng pamahalaan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Sakbaypay nga agpaskwa kan aglipas ti tawan adu dagiti sigod nga kasapulan na pamilya iti probinsya ti Isabela ti kabaulandan nga agmaymay sakit sa anen ang nakadepende iti Pantawid Pamilyang Pilipino program wenno 4Ps ti gobyerno. Agsasaruno a seremonya ti panagraduar ti naisayangkat iti panangidaulo ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2. Dumanon iti agarup 1,500 a pamilya ti agsasaruno a naglipas kalpasan a maberipika a nadanondan ti self-sufficiency level ti panagbiagda. Iti dayti abilangan nga nili magasot ti Manipud Kabagan, 3 gasot kat 10 katwalo iti Santo Tomas, adamot 3 gasot iti Santiago City, 2 gasot kat 4 iti San Pablo, 9 iti Ramon kan 4 kadua iti Ili iti Luna. Igon ken Regional Director Lucia Alan dagiti naisayangkat a graduation activity ket mangipakita ti kinasagana dagiti benepisyaryo ang mapagtalinaed ti panagrang ay iti sitwasyon da karaman tinapateg nga akem ti lokal a gobyerno iti panangtarabay kadagiti naglipas a pamilya. Manipud syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City, Heart at Mental Wellness. Dapat tutukan ngayong Kapaskuhan, ayon yan, sa Baguio City Health Office. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar.
Ibalbalakad iti Baguio City Health Services Office iti publiko nga sanda nga baybayan iti salunat iti puso kan kastamat iti mental wellness iti nga holiday season. Sigon kini Dr. Donabel Panes, Epidemiology and Surveillance Unit Head iti City Health Services Office, dagatig sa saruno nga panagrambak at posible nga mangitundan iti panakaliway nga agtumar iti imbilin ti doktor nga agas kang runana dagiti maintenance medicines para kadagatig sagsagaba iti cardiovascular ken cerebrovascular diseases, dagato nga sakit iti kang ronan nga rason iti pupusay dito yung syudad ti Baguio. Alalukuyan na iti publiko nga pilyan dagiti nasustansya nga taron para ti selebrasyon, ken kanayon nga i-monitor ken siguraduan nga normal iti blood pressure, cholesterol, sugar, ken creatinine levels. May basar ti datos iti City Health Office manipod Enero aging gana Disyembre, agdago po alagosot 28 iti nalista nga pimusay gapo ti cardiovascular diseases wenno nagdudu mga sakit ti puso, ken sa nga gusot 70 ken siyam iti pimusay gapo iti cerebrovascular diseases wenno stroke. Kadawyan nga ngumato ti bilang dagiti pimusay kadagito nga sakit gapo ti panagbaliw iti panawen kang runan nga tibulan iti Abril ken Nobyembre aging gana Disyembre. Inyunay unay pa ni Dr. Pares iti kanapadag ti narespeto kanasayat nga panakilangin wenno panakinistoryaan no ada panagaumong iti pamilya itanga Yuletide season para ti mental health ken wellness. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadawag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, 13.6 million pesos na cash aid ipinamahagi sa mga pamilyang nasalantan ng Bagyong Juan sa Caramoran, Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Kumupartay kan dagos-dagos na rehabilitasyon makalihis ang panlalamasa kan Bagyong Uwan, nagkondusir ang DSWD Bicol ning hybrid emergency cash transfer payout sa Caramuran, Catanduanes. Pinanginota ni DSWD Regional Director Norman Lario ang pananao kan tabang pinansyal na ginibo sa Caramuran Covered Court. Sigon sa DSWD Bicol, kabilugan na 161 na pamilya na igwang totally damaged houses ang nakaresibi ng 10,263 pesos, mantang 2,217 na pamilya man na igwaning partially damaged houses ang nakaresibi ng 5,287 pesos. Nagabot sa poko mas o menos 13.6 million pesos ang kabilugang kantidad kang ipinanaong tabang alinsunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na parikasan ang pagtataunin ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Sa irarom kan pamamayo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, pigsyerto kan ahensya na naipanao ang tabang nin Maricas asin Marahay nganing makatabang sa liwat na pagbangon kan mga apektadong residente kan Caramuran. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Libo-libong senior citizens sa Davao City nakatanggap ng cash incentive alinsunod sa Expanded Centenarians Act. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Libuan ka cash incentive ang gipangapudapod sa panggamhanan ngadto sa mga senior citizen sa Davao Region isip pag-ila sa ilang taas nga kinabuhi ug ang ilang kontribusyon sa komunidad ilam sa Expanded Centenarians Act. Sumala sa National Commission of Senior Citizens kon NCSC Davao Region, nakadawat og tag 10,000 pesos ang mga senior citizen nga miabot sa edad nga 80, 85, 90 ug 95 samtang unom ka centenarian ang gihatag og tag 100,000 pesos. Sumala kang Maria Victoria Arangcon, ang Project Development Officer sa NCSC Davao Region, ang maong insentibo usa ka beses lamang ginahatag sa matag milestone age ug dili kini tinuig nga benepisyo. Gihimo ang pagpangapudapod sa cash gifts
Niadtong adlawng Biyernes, Disyembre 19 sa Osmeña Park sa siyudad sa Davao, subay kini sa Republic Act No. 11982 kon ang Expanded Centenarians Act. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamonda Salia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Marawi. Philippine Pharmacist Association Lanao del Sur Chapter isinagawa ang Second General Assembly nito kasabay ng selebrasyon ng National Pharmacy Week 2025. Narito ang kawang ulat mula kay Malik Mambuay. Dumiar pa sa Vice Mayor sa Marawi City si Atty. Maul Usman Gandamaraco na din na celebration o din na Laslao Philippine Pharmacist Association Lanao del Sur Chapter ko National Pharmacy Week raw na 2025. Sa iko kaya paglalagyan na inansampay Vice Mayor Gandamra sa Mas Mangyan Augusto Gobyerno Sangkaya City ang Marawi ko PPH Lanao del Sur Chapter ko biyentugyan sa mga pharmacist ang mga marano ko panaguntaman na gusto malayguna o gupiran ko kamulasan umadaklataw ang sa serbisyo ran ko pagingad. Migay sa kasarigan ang kaya Vice Mayor sa ibubulos o gobyerno sa city sa mga panaguntaman ng kaya umpungan kadin na pagkabagar sa professional development agos sa serbisyo ko kambulasan ko pagingad sa kaya city ang Marawi. Pinalamatan mamu mga maranaw mga pharmacist o gobyerno sa city amigay siran mamu sa kasarigan sa pagkabagar sugiran na kapag ipagugupa ko gobyerno sa kaya city para ko kamapian agos sa kamubulasan umadaklataw. Gibo si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng ating segmentong Balitang Sports. Parehas pong ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Tiwala si Department of Finance o DOF Secretary Frederick Go na mas lalong makakahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa sektor ng pagmimina kasunod ng paglalabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 12253 o ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. Ayon kay Go, dahil sa IRR, matitiyak ang patas na bahagi ng mga Pilipino sa likas na yaman ng bansa dahil layunin din nitong paghusayin ang tax compliance. Ito ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtatag ng mas patas, malinaw at mas may pananagutang sistemang piskal sa paggamit ng yamang mineral ng Pilipinas. Ayon sa kalihim, ito ay critical step upang buksan ang full economic potential ng mining sector habang pinapangalagaan ang safeguards, transparency, accountability at ang kalikasan.
Tiniyak ni Secretary Go ang kanyang pangako sa epektibong implementasyon ng batas sa pakikipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, Bureau of Internal Revenue o BIR, Bureau of Customs o BOC, Bureau of Local Government Finance o BLGF, mga lokal na pamahalaan at mga stakeholder ng industriya. Dagdag pa ng DOF, binuo ang IRR sa konsultasyon ng pampubliko at pribadong sektor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang mga bagong idineklarang Special Economic Zones o SEZs ang magsisilbing panibagong makina ng paglago na inilarawan ng Malacanang bilang bahagi ng mas malawak na hakbang upang ikalat ang mga pamumuhunan lampas sa tradisyonal na sentrong pagnenegosyo at pabilisin ang paglikha ng trabaho. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ang mga bagong eco-zone sa Parañaque, Laguna at Misamis Oriental ay pinili ng may estratehiya upang mapakinabangan ang kani-kanilang lakas mula sa digital services at innovation hanggang sa agro-industrial development habang binabawasan ang matagal ng konsentrasyon ng aktibidad pang-ekonomiya sa Metro Manila. Sa isang pahayag nitong linggo, sinabi ni Recto na patuloy na nakakaakit ng mga mamumuhunan ang mga lugar na ito dahil sa kanilang strategic na lokasyon, may kasanayang manggagawa, maayos na infrastruktura at maasahang utilities. Dagdag niya, ang formal na pagtatalaga bilang SEZ ay nagbibigay sa mga mamumuhunan ng predictability at mga insentibong humihikayat ng pangmatagalang kapital. Nilagdaan noong Disyembre 16, pinahintulutan ng mga proklamasyon ang pagtatag ng isang Information Technology Hub sa Asiana City, Parañaque, isang agro-industrial estate sa Medina, Misamis Oriental at ang Philinvest Innovation Park sa Laguna. Ipinapakita ng kombinasyong ito ang layunin ng administrasyon na balansin ang urban tech development at industriyang pang-probinsya na nakatuon sa inobasyon. Ayon sa Malacanang, inaasahang makakahikayat ang tatlong eco-zone ng humigit kumulang 3.03 billion pesos na pamumuhunan at lilikha ng hanggang 7,200 trabaho bilang suporta sa estratehiya ng pamahalaan na iugnay ang investment activities sa job generation. Inirekomenda ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang mga bagong zone na pamamahalaan sa ilalim ng Special Economic Zone Act of 1995. Ang mga rehistradong negosyo ay magiging kwalipikado sa fiscal at non-fiscal incentives habang sumusunod sa mga regulasyon at pamantayan sa pagpapaunlad na itinakda para sa SEZs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inaasahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na madaragdagan pa ang mga economic zone or eco-zone na ipoproklama pagsapit ng Enero at target nitong magtayo ng 30 bagong eco-zone sa susunod na taon. Noong Oktubre, tiniyan ng PEZA na aabot sa 14 na proklamasyon bago matapos ang taon, ngunit ngayon ay inaasahan nitong magsisimula ang mga approval sa susunod na buwan. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, nagpadala na ang ahensya ng follow-up letter sa Executive Secretary o ES at sinabi sa kanila na pagdating ng Enero ay magkakaroon ng panibagong batch ng mga bagong proklamadong eco-zone. Sinabi rin ni Panga na target ng PEZA ang 30 bagong eco-zone sa 2026. Mula 2022, umabot na sa 35 ang naiproklamang bago at pinalawak na eco-zone.
Ang Office of the President ang naglalabas ng mga proklamasyon na nagtatakda ng mga lugar bilang Special Economic Zones batay sa rekomendasyon ng PEZA. Ayon kay Panga, tinutukoy ng PEZA ang mga eco-zone sa mga bagong lugar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magpapatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis sa Martes, Disyembre 23, kasunod ng reaksyon ng pandaigdigang merkado sa inaasahang oversupply ng langis. Sinabi ng Shell, Sea Oil, Clean Fuel at Petrogas na bababa ng 80 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina at piso 30 sentimo kada litro ang diesel. Piso at 60 sentimo kada litro naman ang ibababa ng presyo ng kerosene. Noong nakarang linggo, nagtaas ang mga kumpanya ng langis ng 20 sentimo kada litro sa gasolina, ngunit nagbawas ng 20 sentimo kada litro sa diesel at kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-22 ng Disyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 65 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 37 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 33 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 54 na sentimo. Ang British pound naman ay nakatumbas ng 78 piso at 48 sentimo. Nasa 68 sentimo at 68 piso at 75 sentimo ang euro, 42 piso at 52 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 64 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakuha ang twice-to-beat advantage ng TNT Tropang 5G sa quarterfinals ng PBA Season 50 Philippine Cup matapos talunin ang Magnolia Hotshots 94-83 nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Tinapos ng Tropang 5G ang eliminations ng may 8-3 kartada upang makuha ang ikatlong pwesto sa playoffs.
Hindi pa tukoy ang kanilang mga katapat sa unang yugto ng quarterfinals, ngunit papasok ang TNT na may matinding momentum matapos manalo sa huling 3 laro. Nabura rin ng panalo ang pagbabalik ni L.A. Tenorio bilang playing coach ng Magnolia. Dahil sa injuries ni Paul Lee at Jerome Lastimosa, nagsimula si Tenorio, ngunit hindi napigilan ang paglamang ng TNT 27-20 matapos ang unang yugto. Lumobo pa ito sa 19 na puntos, 70-51 sa third quarter. Nagpakitang gila si rookie Yukin Adrada upang ilapit ang hotshot sa 78-74, ngunit agad bumawi ang TNT sa mga tira ni Jordan Heading, Henry Galinato at Calvin Oftana. Isang corner 3 ni Oftana ang nagbalik sa double-digit lead, 86-76, at tuluyang nagpasuko sa Magnolia. Pinangunahan ni Heading ang TNT na may 23 puntos habang may 17 puntos at 9 na rebound si Oftana. Para sa Magnolia, nakagawa si Xavier Lucero ng 17 puntos at 9 na rebounds at nagpasiklab si Andrada sa kanyang debut. Nagtapos si Tenorio na may 4 puntos at 3 assists sa loob ng 13 minuto. Bumagsak sa 65 ang kartada ng hotshots sa pagtatapos ng eliminations. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Umangat ang Gene King sa 7-4 baraha upang makuha ang ika-5 pwesto sa PBA Season 50 Philippine Cup at makaharap ang Converge Fiber Xers sa quarterfinals kung saan may twice-to-beat advantage ang Fiber Xers. Pinangunahan ni Stephen Holt ang Ginebra na may 27 puntos habang nagpasabog si RJ Abarientos ng 15 sa kanyang 24 puntos sa huling yugto upang tapusin ang comeback. Aminado naman si Coach Tim Cone na hirap ang koponan matapos ang 10 oras na biyahe mula Bahrain. Samantala, sinamantala ng Titan Ultra ang pagod na Ginebra, bumuo ng 30-19 lead sa pangunguna ni Joshua Munzon at Calvin Abueva at hawak ang kontrol hanggang halftime. Unti-unting bumawi ang Ginebra sa third quarter bago tuluyang umarangkada sa fourth kung saan lumabang sila ng hanggang 10 puntos, 92-82. Pinalobo pa ito ni Holt ang abante sa 102-94 sa huling 39 na segundo. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang tawagan ng flagrant foul si Jason David na nagbigay daan kay Munson na makapuntos ng 3 free throw at isang 4-pointer upang ilapit sa 102-101. Nagbalik ng 5 puntos na abante sina Holt at Abarientos, ngunit sumagot si Abueva ng 4-pointer 106-105. Dalawang clutch free throw ni Abarientos ang nagtakda ng final score at mintis ang mala half-court na tira ni Munzon. Tumapos naman si Munzon na may 31 puntos, 8 assists at 6 na steals habang may 26 na puntos at 11 rebound si Abueva. Nagtapos ang Titan Ultra sa 4-7 record, ika-9 sa team standings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal nang nilagdaan ng Philippine Sports Commission o PSC at Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang isang pangmatagalang kasunduan na magbibigay sa mga pambansang atleta ng tuloy-tuloy na access sa world-class na pasilidad ng New Clark City. Sa ilalim ng partnership, makakapagsanay ang national teams sa Athletics Stadium, Aquatic Center at Athletes Village, mga pangunahing high-performance venues ng bansa. Unang makikinabang dito ang mga atleta ng track and field at aquatics. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, natural at kinakailangang hakbang ang kasunduan upang matiyak na ang mga atletang world-class ay may world-class na training environment. Maninirahan ang mga atleta sa Athletes Village Dormitory na may 100 fully furnished, air-conditioned rooms para sa triple sharing setup.
Dagdag ni Gregorio, pinatutunayan ng kasunduan na ang pamumuhunan sa sports infrastructure ay nakapagpapalago ng ekonomiya habang nagpapalakas ng pambansang pride. Ipinahayag naman ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang na layo ng ahensya na gamitin ng lubos ang kanilang mga ari-arian upang suportahan ang paghubog ng mga atleta. Ito na ang ikalawang proyekto ng PSC at BCDA sa mga nagdaang buwan. Ang multipurpose sports facility sa Camp John Hay sa Baguio ay inaasahang matatapos sa loob ng 18 buwan mula unang quarter ng 2026. Sinabi ni Bingkang na ang pagtutulungan ng dalawang ahensya ay nagiging daan upang gawing competitive advantage ang lupa at pasilidad para sa mga susunod na tagumpay sa sports. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natapos ang kampanya ni Cheska Centeno sa quarterfinals ng 2025 WPA Women's 9-Ball World Championships matapos siyang matalo kay Christina Kach sa Jacksonville, Estados Unidos. Mabilis ang simula ng two-time World 10-Ball Champion, ngunit hindi niya naituloy ang momentum at natalo sa dating World Junior 9-Ball Champion 4-0, 3-4, 3-4 at 1-4. Kung nanalo, makakatapat sana ng 26 anyos na tubong Zamboanga si Fu Xiaofang ng China sa semifinals. Sa halip, nag-post si Centeno sa social media at sinabing ang laban niya para sa World 9-Ball title ends here for now. Ibinahagi rin niyang nag-adjust pa siya sa bagong cue na ginamit niya simula noong nakaraang buwan. Ayon kay Centeno, likas na pa bago-bago ang laro na minsan ang ganda ng tira mo tapos biglang nag-iiba ang takbo. Bago ang pagkatalo, tinalo ni Centeno sina Chanel Lorraine at Han Yu ng China. Ngunit natalo kay Kelly Fisher kaya napunta sa losers bracket. Bumawi siya sa laban kay Shui Ching Chang ng Chinese Taipei upang makapasok sa knockout stage at tinalo si Hong Meng Xia ng Australia sa last 16. Samantala, natapos din ang kampanya ng reigning World 9-Ball Champion na si Rubilen Amit sa last 16 matapos siyang matalo kay Liu Xaxia ng China. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagkatotoo ang pagkaroon ng pinakamaraming medalya para sa Pilipinas si Kyla Sanchez habang ang athletics team ang naghatid ng pinakamalaking haul sa pagtatapos ng 33rd Southeast Asian o SEA Games sa Rahamangala National Stadium. Nagtapos ang Team Philippines na may 50 ginto, 73 pilak at 154 na tansong medalya. Sa kanyang unang SEA Games, nagnining si Sanchez sa pag-ani ng 3 ginto at 5 pilak dahilan upang lampasan ng swimming team ang kanilang output sa Cambodia. Mula sa dating 2 ginto, 6 na pilak at 8 tanso, umangat ito sa 3 ginto, 9 na pilak at 2 tanso. Nagambag din sina Heather White ng 1 ginto, 3 pilak at 1 tanso at Shandy Chua ng 1 ginto at 3 pilak. Nagtala rin si Sanchez ng bagong SEA Games record sa 50-meter backstroke sa oras na 28.47 segundo. Sumunod kay Sanchez sa medal tally ang 19 anyos na triathlete na si Kyra Ellis na may 2 ginto at 3 pilak sa kabila ng food poisoning na tumama sa kanilang koponan. Nakapagtala pa rin ang triathlon team ng 3 ginto, 5 pilak at 2 tanso. Pinakamalakas ang athletics team na pinangunahan ni na Olympians John Cabang Tolentino at EJ Obiena na may 5 ginto, 7 pilak at 19 na tanso, mas mataas kaysa sa kanilang nakaraang 22 medalya. Binasag ni Tolentino ang 10 taong record sa 110-meter hurdles habang si Obiena ang kauna-unahang pole vaulter na may 4 na SEA Games gold.
Nagwagi rin sina Naomi Cesar, Hussein Lorana at debuting decathlete Hoket de los Santos. Bumawi ang shooting at modern pentathlon sa kawalan ng arnis habang nagdagdag ang gymnastics ng 3 ginto. Nalimitahan naman sa 1 ginto ang boxing at 2 ginto ang taekwondo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muli pong nagbabalik ang Pilipinas ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Umiikot ngayon sa social media, partikular nga dito sa social media platform na Reddit, ang chismis na umano'y sabay na nag-apply ng Schengen visa ang celebrity couple na sina Coco Martin at Julia Montes kasama ang 3 umanong dependent children. Ayon sa isang Reddit post, nagbula raw sa konfirmasyon sa panig ng embassy ang impormasyon at hindi lamang yan daw yun. Haka-haka pero hindi nababanggit kung anong embahada iyon. Nagulat na lang ang mga netizens dahil matagal ng usapan na posibleng may isang anak lamang ang dalawa, kaya't malaking gulat ang balitang 3 na pala ang anak nila Coco at ni Julia. At hinangaan din ng nagbahagi ng naturang impormasyon ang pagiging maingat ng magkapareha sa pagprotekta sa kanilang pribadong buhay dahil walang lumabas na intriga tungkol dito sa loob ng maraming taon. Gayunman, nilinaw din ng Redditor na may karapatan pa rin sa privacy itong sina Julia at Coco. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng dalawa kaugnay ng kumakalat na balita. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muntik nang sumailalim sa operasyon ang kapamilya actor na si Carlo Aquino matapos madiskubring may bara sa kanyang puso. Ibinahagi niya ang kanyang pinagdaanang health scare sa entertainment media bago ang MMFF Parade of Stars noong Disyembre 19 kung saan present siya para sa pelikulang Bar Boys After School. Kapansin-pansin ang biglang pagpayat na kinumpirma niyang resulta yan ng sunod-sunod na proyekto at paghina ng kanyang kalusugan nitong mga nagdaang buwan. Ayon kay Carlo, matapos ang serye ng medical tests na pag-alamang hindi na kailangan ng major operation. Gayunman, kinailangan niyang sumailalim sa kumpletong lifestyle change, kabilang ang pag-inom ng maintenance para sa cholesterol at high blood, pagtigil sa vape at pag-inom ng alak at mas pagtuon ng pansin sa kalusugan. Sa kabila niyan, nagpasalamat si Carlo na maayos na ang kanyang kalagayan at unti-unti nang nakakabalik sa normal. At sa edad na 40 na nanatili pa ring positibo ang kanyang pananaw sa buhay sa pamamagitan ng reframing ng mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ito naman, diretsang inamin ng award-winning actress na si Nadine Lustre na niloko at pinagtaksilan siya ng dati niyang karelasyon sa isang online show episode na ipinalabas noong Disyembre 20. Sa naturang episode ay mariing sinabi ni Nadine na hindi siya handang makatrabaho muli ang isang ex at inamin din niyang naranasan na niyang lokohin o maloko o lokohin nga sa isang relasyon. Bagamat hindi pinangalanan ni Nadine ang tinutukoy niyang dating karelasyon, maraming fans at netizens ang naniniwalang patungkol ito sa dati niyang ka-love team at boyfriend ngang si James Reid na 7 taon niyang nakarelasyon bago sila naghiwalay noong 2020. Matapos ang kanilang breakup, nakilala ni Nadine ang kanyang current boyfriend na si Christophe Barriou sa Siargao. Matatanda ang umugong noon ang isyung may third party umano sa hiwalayan ng JD na iniuugnay kay Issa Pressman. Gayunman, nilinaw ni Issa sa isang panayam noong Nobyembre na humingi siya ng basbas kay Nadine bago nila isa publiko ni James ang kanilang relasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, nagpaalala ang singer at komedyanteng si Tuesday Vargas sa mga pamilyang may kamag-anak na overseas Filipino workers o OFWs ngayong Kapaskuhan. Sa isang video na ibinahagi niya sa Facebook, pinakita niya ang hirap at sakripisyo ng mga OFW mula sa pagod sa trabaho, pakikibagay sa ibang kultura hanggang sa matinding kalungkutan lalo na tuwing Pasko. Hinikayat ni Tuesday ang mga pamilya na kamustahin ang kanilang mga mahal sa buhay sa abroad at huwag silang ituring na tinatawag ng ATM lamang. Anya, karapat-dapat din ang mga OFW sa pagmamahal, malasakit at pag-unawa, hindi lang kapag may kailangan. Agree. O dagdag pa niya, pinaalalahanan din niya ang publiko na hindi dapat sapilitan ng pagbibigay ng regalo sa holiday season at iginit na ang pinakamahalagang regalo sa Pasko ay ang tunay na pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aizon, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Syempre, patuloy pa rin makinig sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app at sa nagbabalik na nating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.